Mabigat ang iyong dinadala at hindi naman sa iyo. Bawat tulis ng salitang pinukol sa iyo. Bawat pagkakataong ika'y nyurakan at nanahimik ka na lang. Bawat sandaling paulit-ulit mong inisip ang usapang tapos na. Hinahawak mo ang lahat ng ito, parang mga batong laman ng iyong bulsa, na lalong bumibigat sa bawat hakbang. Ang pinakamasakit, iniisip mo na ganito lang talaga, na may mga taong kalmado, at may mga hindi, na nasa DNA mo ang galit, na ang pagiging abala ay siyang halaga ng pagmamalasakit. Ngunit hayaan mong sabihin ko kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ka galit dahil sira ang mundo. Galit ka dahil wala kayang nagturong paano maging hindi nababali. Isipin mo kahapon, may nagsabi ng nakakagalit. Maliit man o malaki, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, oras-oras na lang, sila ay buhay na buhay. Habang ikaw ay nagniningas pa rin, humahabi pa rin ng mga sagot sa isipan, nararamdaman pa rin ang paninikip sa dibdib, sila'y nagpatuloy. Ikaw, hindi. At yan ang nakagawian, hindi ba? Iba't ibang mukha, iba't ibang salita. Parehong bitag, parehong reaksyon. Nangangakong ikaw ay magiging kalmado sa susunod, ngunit ang susunod ay kapareho ng dati. Narito ang hindi sinasabi sa iyo. Ang iyong kapayapaan ay hindi bagay na ninanakaw. Dry beoy na regusan boy binbiyaw. Paulit-ulit, sa mga taong hindi karapat-dapat at sa mga sitwasyong walang halaga. Ngunit paano kung may ibang daan? Na 20 taon na ang nakalilipas, ang mga taong humarap sa digmaan, pagtataksil at pagbagsak ng mga imperyo ay natuklasan kung paano manatiling kalmado, hindi sa pamamagitan ng pagkunwari o pagpigil, kundi sa pagmaster sa isang bagay na hindi inisip ng karamihan. 6 na nakagawian. Sinauna, nasubok, makapangyarihan, hindi komplikado, hindi mahiwaga, matinding epektibo sa paggawa sa iyo ng isang taong hindi maaalog. Hindi dahil tumigil ang mundo sa paggulo sa iyo, kundi dahil tumigil ka sa pagpansin sa pain. Kung handa ka nang maging hindi natitinag, isulat, tumatanggi ako sa pain. Isipin mong magising bukas at mapagtantong walang makakapagnakaw ng iyong kapayapaan. Sinubukan kang guluhin ng isang tao. At sa halip na galit, nararamdaman mo lang ang katahimikan. Minamasdan mo ang kanilang ugali ng may pag-usisa. Nakikita mo ang kanilang mga salita kung ano talaga ang mga ito. Mga tunog sa hangin na walang kapangyarihan sa iyong panloob na kalagayan. Ang 6 na nakagawi ang stoiko para sa pagiging hindi natitinag. 1. Walang bagay na likas na mabuti o masama. Ang mga pangyayari ay neutral. Ang pagsasalita mo tungkol sa mga ito ang nagbibigay ng bigat. Hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon, sabi ni Epictetus. Ang galit ay nanggagaling sa iyong pasyana. Hindi dapat ito nangyari. Sa susmong may makagalit, itanong, anong kwento ang sinasabi ko sa sarili ko tungkol dito? Ang paglipat mula sa paghuhusga patungo sa pag-usisa ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Maglagay ng pag-pause sa pagitan ng simula at tugon. Ang kapangyarihan ay nasa pag-pause na iyon. Bago tumugon, huminto. Huminga ng malalim ng 3 beses. Bilangin hanggang 10. Itanong, maglilingkod ba sa akin ang pagsagot ng may galit? Matutulungan ba nito ang sitwasyon? Masisiyahan ba ako sa tugon ko bukas? Ang pag-pause ay hindi lamang pumipigil sa masasamang reaksyon. Madalas itong nagpapakita na hindi na kailangan ang anumang reaksyon. 3. Maging makatotohanan sa iyong makokontrol. Ang lahat ng pagdurusa ay nanggagaling sa pagsubok na kontrolin ang mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Hindi mo makokontrol. Ang ibang tao, pangyayari, nakaraan. Hinaharap emosyon ng iba. Ang makokontrol mo lamang. Ang iyong mga pagpili, pagsisikap, pananaw at pagkatao. Itigil ang pag-aaksaya ng enerhiya sa mga bagay sa unang listahan. Ilipat ang lahat ng iyon sa ikalawang listahan. 4. Magsanay ng negatibong paglalarawan. Huwag maging pesimista. Maging handa. Gumugol ng ilang minuto sa umaga sa pag-iisip kung ano ang maaaring magkamali. Ngayon maaari akong makakilala ng mahirap na tao. Maaaring magbagsak ang mga plano. Kapag nangyari ang mga ito, hindi ka mabibigla, handa ka. Ang pagsasanay na ito ay lumilikha rin ng malalim na pasasalamat para sa kung ano ang mayroon ka. Gamitin ang pananaw mula sa itaas. Kapag may nakakagalit, lumayo ka agad. Itanong, magiging mahalaga pa ba ito sa 5 taon, 5 buwan, 5 araw? Isipin ang iyong sarili mula sa kalawakan. Isang maliit na tao sa isang maliit na planeta. Gaano kaliit ang alitan na ito mula sa pananaw na iyon? Ang pagsasanay na ito ay nagdudulot ng agarang pananaw at naglalaglag ng galit. 6. Tanggapin ang makabagong pag-iisa. Ang pinakamalakas na pagdalaw ay maaring ang pag-alis. Hindi ka obligadong ilantad.
ang iyong sarili sa mga taong at sitwasyong patuloy na sumisira sa iyong kapayapaan. Ang pag-iisa ay hindi kahinaan. Ito ay estratehiya. Ito ang panahon upang muling itayo ang iyong panloob na kuta. I-redirect ang iyong enerhiya sa mga taong nagpapataas sa iyo, hindi sa mga pumapagod sa iyo. Ang mga nakagawiang ito ay iyong tulay mula sa kaguluhan patungo sa katahimikan. Hindi ito nangyayari sa magdamag. Ngunit nangyayari ito sa bawat pagkakataong pinipili mo ang katahimikan kaysa sa kaguluhan. Ang iyong galit ay hindi permanente. Ang iyong pagkabagabag ay hindi iyong personalidad. Ang mga ito ay mga pattern. At ang mga pattern ay maaaring baguhin. Magsimula na ngayon sa isang nakagawian. Ang mundo ay patuloy na susubok na guluhin ka, hayaan mo. Wala ka na sa larong iyon. Na-master mo na ang isang bagay na mas makapangyarihan. Ang iyong sarili. Kung handa ka ng tumigil sa pagiging isang papet ng iyong galit at maging ganap na soberano sa iyong isip, mag-iwan ng komento. Ako ay hindi natitinag. Manatiling kalmado. Manatiling makapangyarihan. Salamat sa pagiging nandito.